Ano ba ang nangyayari sa mga kainan kapag nagba-viral dahil na-vlog? Oo, aanin ng milyong-milyong views at magkakaroon ng exposure. Ano feeling na celebrity? Celebrity ka na ngayon Hindi naman idol. Ang tanong, nakakatulong ba talaga to sa kanilang negosyo? Dadami ba ang customers? Lalago ba ang negosyo? Diba, di na tayo nabibila, di na pa ikot-ikot tayo, tapos nagkaroon tayo ng pwesto dito. Sa video na to ay babalikan natin ang 4 na nag-viral na kainan. Mula sa isang medyo bago na gutuhan na hindi pansinin ng pwesto. Balita ko, meron silang bagong tinda. Susubukan natin yun. At susundan ng isang healthy na street food na ang nagnenegosyo ay nais lamang bumangon. Galing ako sa pagkalugi noon, tapos bumalik ulit, nagtinda ako ng kariton. Good news, nadaanan niyo ako. Ang laking tulong nun sa akin, sir, nung nadaanan niyo pa ako. Babalikan rin natin ang isang legendary na kainan ng Instant Pancit Canton. Aba, ayos na ayos laang. Puno ang tao may waiting pa. At tatapusin natin sa isang overload na kulawo na ang balita ko ay ang negosyo ay lalong lumago. Viral at trending na street food trip. Let's go! Nagbabalik tayo din sa Pepe's Goto. Bakit tayo bumalik? Pero 3 dahilan. Unang-una, maginaw din sa lipa. Ang sarap maggoto, napapaibig sa Pepe's Goto. Pangalawa, balita ko, meron silang bagong tinda. Susubukan natin yon. At pangatlo, kukumustahin natin siya kung ano bang mga nagbago simula nung nag-viral siya. Ang location nga pala niya, medyo maraming nalilito sa sa location niya Ari yung PLDT din sa Granha. Dinilaan siya sa pwestong Talaga kung hindi mo alam na may gutuhan din ay lalampas-lampasan mo laang. Ngayon, alam mo na. Grabe, ang aga pala ang blockbuster na. At may mga waiting pa din sa labas tulad ko. Hintay-hintay tayo para makaupo. Ari yung ating binalikan, yung kanilang napakasarap, napakalasa na goto. Ari mix, ito, kakapalunok. At ari naman ang ating bagong titimusan, yung kanilang bulalo goto. So dito iyan. At ari pa ang isa nating bagong titimusan, bat and balls. Ayan, kasama natin si Idol Pepe. Kumusta, Idol? Ayos naman po, ayos naman po. Maganda po ang nagiging resulta ng aming business. Anong feeling ng nag-viral? Napakalaking bagay po, napakalaking bagay at naging viral ang aming gotohan. Anong feeling na celebrity? Celebrity ka na ngayon Hindi naman idol, talagang siguro masarap lang talaga yung goto namin. Yan. Nagdagdag po kami ng goto bulalo, saka yung bat and balls. Yan. Isang sabaw niya, idol, yun na rin po yung sabaw ng goto, yung aming sinasabaw. Bisa hindi na inaabot ng tanghali ang aming goto. Aba? Tapos halos yung dating dami ng kinukuha kong goto, halos nag-triple na. Nag-triple na? Minsan, nag-100 kilos kami. Yan, ganun. Yan ang gusto ko. Maraming salamat kay Idol J-Sar. Yan. Sa pag-vlog sa amin. Ang laking bagay at talagang dumami yung customer namin. Yun, nagbabalik tayo sa Pepe's Goto. Ang daming pinagbago din Kaatuwa naman. Yan, lalo na napaibig, lalo na kailangan yung dayuhin. Siyempre, din sila talaga sumikat yung sa kanilang goto. Mix na iyan. Kita nyo naman kulay na kulay pala ang kala mo'y apritada. May kulay apritada na Yan. Tapos, higop muna tayo sa bawat kaginaw. Quality ang sabaw. First bite. Thank you, Lord. Sabaw na sabaw pala. Merong hindi ko ma-figure out na nalasa ang goto. Kakaiba talaga. Napakalasa talaga ng goto din sa Pepe's. Saka parang mas palasa ngayon ng goto nila. Yan. Siyempre yan naman kumbaga laging kasama, patis mansi. Yan, may balat din Samahan natin ng dugo. Bihira yan sa mga gotohan.
quality. Yun laman talaga nila, napakalambot. Ganda lagi ng pagkakaluto. Alam mong ilang oras pinakuluan sa lambot sa lasa. Moving on, yan, bat and balls. Alam niyo naman ako, kahilig ko sa bat and balls. May bat and balls na rin sila din eh. Yan. Ay malilito ang mga ngain kung maggogoto o magbabat and balls. Ari naman, ari yung nakita ko na pinost na lang ng isang araw. Eh, sabi ko, kailangan kong balikan yan. Uy! Uy! Yan. Alam naman natin, ang bulalo, napakalasa niyan. Lambot yung laman ah. Tapos siyempre, may bone marrow. Yung bone marrow, humahalo na sa sabaw. Samahan natin ng laman. Ito yung bulalo nila, pero more on for special occasions siya or for sharing. Talagang ang pupuntahan mo pa rin din eh, ang babalik-balikan mo din eh, yung kanilang goto. Na talaga namang quality. Makita nyo naman sa dami ng kumakain. Kung dati hidden gem, nakakaunti pala ang nakakaalam, pero talaga mga solid na suki na. Ngayon, dumami na ang mga suki, kilala na sa buong Lipat, buong Batangas. Kaya ako gumising ng maaga para din eh. At sulit na sulit naman ang gising ng maaga. Quality rin na rin bat and balls na rin. Kung yung goto, mga malalambot ang laman, rin namang bat and balls. Ito yung may mga texture. Ito yung mga cartilage. Uy, balls. Yung tatlo ka rin. Yung talaga yung goto, pa rin nila talaga yung lamang na lamang. Sa sarap saka sa pagkasulit. Pero kung siguro ako din eh, ihahalin tinan ko aring goto sa bat and balls. Tapos yung bulalo for special occasions or kung may kasama ako, pwedeng tig-isa kami na rin. Tapos na rin nasa gitna namin, magsasaluhan namin. Congrats Pepes Goto sa success mo. Tuloy-tuloy lang. Uy, si Fruit Ninja to ah. Tara, kumustahin natin. Fruit Ninja! Kumusta na ka? Ayos lang. Eto, long time no see. Oo nga, long time no see. Kailan ba yung pinlag kita? December 1? I think December 1, oo. November 31, mga like. At ayos ah, may pwesto ka na. Opo, meron na po. Oo. Doon po yun dati yung pwesto namin, sa may Minute Burger. Malapit lang. Ano to? 10th Street din to. 10th Street po. 10th Street. Kasi dati ano ka lang eh, talagang bukod sa Fruit Ninja dahil sa pag-shop mo, eh ninja moves ka Ninja dati, moves. palipat-lipat ka ng pwesto ngayon. Talagang Dito may na. pwesto ka na. Mahuhuli na dito. Yun, ako si Christian De Borja, yun, 29 years old, pero depende sa nagtatanong. So, Ano, may pamilya ka na? yes, meron na akong pamilya. Merong isang baby, yun, babae. May business ako dati, ganito na, prutas din. Yun nga, sa negosyo din naman kasi lahat talaga nag-boom on the spot. Di ba, maraming trials din. Hanggat sa nag-boom, tapos nawala. Then, nung pagbalik ko ng November, ayun nga, pagtinda ko dito, tapos sabay naman nag-meet tayo. Actually, ano lang yun, sir? 1 week pa lang ako nagtitinda noon, tapos nadaanan mo ako. Parang galing ako sa pagkalugi noon, tapos bumalik ulit, nagtinda ako ng kariton. Then, ayun nga, nagsimula ako ulit kahit kariton siya para makapag-start. Tapos, yun, lumaki ulit yung negosyo. Ayun, ang good news, nadaanan nyo ako. Ang laking tulong nun sa akin, sir, nung nadaanan nyo pa ako. Diba, di na tayo nagbibila, di na pa ikot-ikot tayo, tapos nagkaroon tayo ng pwesto dito. And ang good news, nagkaroon din tayo ng partner. So, partner ko na yung ate ko. So, sa negosyo to, para pag umalis ako, meron din na kapalitan. Normal kasi sa negosyo talaga, tataas yung income, bababa, diba, makikilala ng tao, tapos medyo hindi makikilala. Kumbaga, normal yon. Kumbaga, yung kasikatan kasi ng tao, sir, dumadaan lang para sa akin eh. Pero ang pinaka-good news naman doon, it's not about sa sikat ka or nalugi ka. Ang mahalaga, nagpapatuloy ka kasi. Ano yung mga bago sa paninda ni Fruit Ninja? Yung bago, madami. May juice na rin kami. Tapos may strawberry. Tapos, mayroon kaming ilalabas, sir, pero
Hinihintay lang yung proseso kasi medyo marami pang papeles na inaayos po. Yung iba natatakot lang din, natatakot gumaya kasi 'di ba parang mindset natin pag sinabi kasing prutas, parang mabilis siya masira. So sa akin, may strategy kasi din kami doon na ginagawa para hindi mangyari 'yon. So sa mga natatakot naman, wag kayong matakot magsimula. Kumbaga happy din ako na makapag-start kayo ng business nyo kasi hindi siya sa akin kompetensya. Para sa akin, mas maraming nagtitinda, mas maganda. Sa hirap, siguro sa akin ngayon, hindi ko naranasan masyadong hirap, parang normal na lang. Siguro sa mga bago, ang pinakamaranasan mo dito, dapat ikaw yung unang gigising ng maaga, tapos ikaw yung huli na matutulog din sa ganitong negosyo. Bukod sa kita, syempre yung masaya yung tao. Kasi iba yung feeling kapag masaya sila na bumibili. Tapos yung naririnig mo din, wow, na meron na palang ready to eat na ganito. Parang hindi na sila hassle sa bibilihin nila. Kumbaga, may dadaan na papuntang office, mas maganda para sa kanila na bibili na lang tapos dadalhin na nila, hindi na sila magbabalat. Para sa akin, masaya ako kasi the more na mas fresh ng sinaserve namin sa tao, mas natutuwa yung tao na bumibili. So para sa akin, priceless kasi yung ngiti nila sa amin. Hindi lang kasi ito para sa pera lang, di ba? Para din sa health ng tao. Instead na kung ano-anong kainin natin, di ba? Kung kinakain nga yung unhealthy, bakit itong healthy ba, di ba? Para sa akin. Saka idol, hindi ka masyadong pumiyok ngayon ha. Wala nang hindi na kinakabahan. Hindi po pumiyok eh. Yan. Ayan mga followers daw. Hello po sa inyo. Hello. Masarap ang prutas si Fruit Ninja, no? Super po. Kami po yung niya. Suki na po kami. Ayan, no? Thank you sa suporta nyo. Ingat kayo. Bye-bye. Yeah, isa pong strawberry sa isang honeydew. 50 pesos yung honeydew. Yung strawberry magkano? 120 po. 120. Dito sa strawberry, anong masarap na dito? Sauce dito? Pwede po yung Mr. Chan sauce. Pwede rin na Mr. Chan Pwede dito? rin po tahin. Dito Mr. Chan, tapos doon sa honeydew yung tahin. Dati naubusan ako ng tahin di ba? Sige. Pwede nyo na po ito sir ubusin para makabawi po. Hindi na ba? Titira naman natin yung mga... Ubusin na sir. Titira natin yung mga susugod pa dito. Yan. Tari yung honeydew kasi hindi ko nasubukan dati. So ito kasing honeydew, bihira yung nagtitinda nito. Dito kay Fruit Ninja meron. Kaya kakatuwa naman, sa wakas, inabutan natin yung tahin. So kayo nagpunta, ay meron na daw, ay ubusin ko na daw. Huwag naman. Dahil para sa inyong mga pupunta din ay titirhan. Yan. Hindi ko gato ko yan lasa na rin honeydew. First bite. Thank you, Lord. Sarap pala ng honeydew. Parang yung texture niya, yung lutong niya, parang singkamas. Tapos yung tamis niya, parang almost like melon. Parang ganun yung tamis niya. Sasarap ng tahin. May alat, may konting anghang. Wow! Pwede ka magpa-additional ng lemon, 10 pesos. Bagay yan sa sa tahin. Oo. Sarap kapag sa Yan. Okay. Natatakam na daw si Macy's. Ang dami daw pwedeng gawin sa prutas ni Fruit Ninja. Yung add-on na 10 pesos sa lemon, worth it. Ito, panalo na to, combo na to. Honeydew, tahin, saka lemon. Pero mamaya, yung piniplex ko dati na sauce niya, yung siya yung gumagawa, ngayon ay binibenta na rin niya yung nakabote na Mr. Chan sauce. Pwede rin yung sa strawberry. Try natin yun. Sabi ko kasi doon sa Mr. Chan sauce mo noon, kahit saan pwede mong ilagay. Ngayon, pwede na nilang bilhin para sa bahay. Yan. Yes, ito po, yung Mr. Chan sauce po. Ayan, sariling gawa natin. Yan, homemade po, kumbaga. Yan, Magkano yan? So, 100 pesos po, meron ka na po neto. Yan. Bukod sa prutas at sa pa pwede gamitin yan. Pwede po sa pritong manok, pwede sa pritong isda, tsaka pritong baboy po. Yo, napaka-versatile. Hindi lang ito pang prutas, pangulam ba? Yun. Saka may may dragon fruit juice ka rin. Yes, Sige, po. mamaya, timusan din natin yan. Meron po. Ayan, may strawberry rin siya. Dati walang ganito Tapos, lagyan natin ng konting Mr. Chan sauce. Yan. Bagay nga. Akalain mo, sauce na pwede rin sa chicken, pwede rin sa isda, ay pwede rin sa prutas. Ganyan ka-versatile, ganyan kasarap ang Mr. Chan sauce. Tapos honeydew, may lemon, may tahin. Tapos Mr. Chan sauce. Ay kahit hindi ka mahilig sa prutas, magiging paborito mo ang prutas. Yan, din sa Fruit Ninja,
ay yung pambara mo ay healthy na mga prutas, tapos ang iyong panhulak ay healthy rin. Healthy rin. Meron ka rin na dragon fruit juice. Tapos ito, ano to? Watermelon po. Watermelon with lemon. Watermelon with lemon. Pareho mong timpla yan. Yes, paras po dito. Magkano dito sa dragon fruit? Dito, 50 tsaka 70 meron. 50, 70 dito. Dito, 40 tsaka 50 meron. Sige, isang 50 pesos dito, isang 40 pesos dito. 40 pesos. Marami na rin bumibili niyan. Po, pangatlong salang na po namin to. Oh, Ngayong umaga. Saka sakto, medyo bumabanas na eh. Opo. Sakto-sakto, no, summer, kung naghahanap ka ng healthy, tapos refreshing na street food, ari ang panulak mo, tapos ang pagkain mo, refreshing na fruits, ayos. Yan yung 50 pesos. 50 pa. Tapos yan, 40 pesos. 40 pesos po. Refreshing at healthy na street food. Ito, wala pa nun eh. Try natin. Wow. Watermelon with lemon. Where have you been all my life? Sarap. Tapos ito yung dragon fruit. Wow. Ito naman, matamis sa milky. Ang sarap ng timpla niya. Hindi puro gatas yung malalasahan mo. Sarap din. Pero between the two, watermelon with lime for the win. Kaya naman natin binalikan. Gusto ko lang kumbaga kumustahin si Fruit Ninja, kung kumusta yung buhay niya after niya mag-viral. Nakakatuwa naman na kahit papaano yung mga views ninyo, yung mga pagpunta ninyo, pagsuporta ninyo sa video ko sa kanya, ay nakatulong tayo at deserving naman siya na matulungan. Kita nyo naman yung mga tinda niya, one of a kind. Kaya punta na kayo din kay Fruit Ninja. Kita-kita tayo din eh. Tapos watermelon with lemon, lalagyan mo ng tahin, pwede rin daw. Sabi ni Fruit Ninja, ay tayo magtitiwala kay Fruit Ninja pagdating sa mga fruits, sa mga fruit juices. Ang sarap nga. Bagay nga. Ulitin ko yung sabi ko kanina, watermelon with lemon, with tahin. Where have you been all my life? Kaya punta na kayo din eh. Try nyo na kung hindi nyo pa nasusubukan or kung nasubukan nyo na dati, balikan nyo na. Ang daming bago din eh sa Fruit Ninja. Ari naman, yung kantunan ni Kahil ang ating babalikan. Kumusta kaya ang Kahil's Kantunan? Aba, ayos na ayos laang. Puno ang tao may waiting pa. Waiting tayo ngayon. Ako po si Vicky, dito po sa kantunan ni Kahil. Pakilasa ko'y mas lalo ho sumikat ang Kahil ho simula ho nung naging viral ho na. Opo, madami pong dumadayo na kung taga-taga sa ang lugar, nakikita daw po nila sa vlog. Mas lalo ho dumami ang customer ho. Opo. Tapos lahat naman ho ata ay kaya magluto ng pancit canton at magprito-prito sa bahay. Yes po. Pero ang sabi ho talaga ng mga customer nyo, iba talaga pag di ho kakain. Sa tingin nyo ho, bakit to? Tingin nyo? May kasama pong pagmamahal ang pagluluto namin ng pancit canton. Ayun, yun ang kasama doon. Pero ang hindi ho kaya ng lahat, yung magtayo ho ng negosyo na tumagal ng 30 plus years. Sa tingin nyo ho, ano ho yung mga naging sikreto niya para tumagal ho ng ganun yung kanyang negosyo? Tiyaga po. Tapos yung pakikisama po sa customer. Yan, magkano galing aking pancit canton overload? Isa-isahin nyo nga magkano ho ang dalawang pancit canton? Dalawa pong pancit canton, 50. 50. Isang egg, 15. 15. Longganisa po, 15. Hotdog po, 25. Rice po, 15. Yung tinapay po, 5. Sabihin namin sa kanila kung anong kailangan namin. Ayan, gaano ko na-miss ang Kahil's Kantunan ay are.
Nagpansit Canton overload na tayo. Yan. Hindi ko naman na-reubos. Ari na may hati kami ni Macy's. Yan. Haluin na natin. Medyo mahirap haluin. At puno. Yan. Malalaglag daw yung tinapay. Yan. Canton muna. Pansit Canton overload, di kahil. First bite. Thank you, Lord. Laging ang ganda na pagkakaluto ng noodles. Yung hindi labsak. Medyo nag-dry lang kasi hindi ko kagad hinalo eh. Nag-picture-picture pa ako eh. Pero pagkakaluto, panalo. Tapos, try ko rin longganisa niya. Hindi ko rin na-try dati eh. Wow! Sweet longganisa. Tapos patty. Uulamin natin. Kanin, pansit canton, longganisa. Carbs on carbs. Tapos ang egg din padyang malasado. Ang style ko dyan, isasaw-saw ko yan sa egg yolk. Nakakatuwa. Wala lang daw si Kahil ngayon kasi lumabas daw, may lakad daw. Pero sobrang naging maganda epekto yung pag-vlog natin sa kanya, kasama syempre ng ibang vloggers. Pero si Kahil naman talaga, kahit itanong mo, kahit sino din sa Tanawan, ay legend na sadya yan. Kumbaga, pinaalam lang natin sa ibang parte ng mundo na merong inspiring na tao tulad ni Kahil na kaya niyang gawin isang simpleng pagkain tulad ng pansit canton into a pop culture phenomenon na well-loved na community, inspiring business success story. Tapos pag ginawa mo sa bahay, sabi nga ni Reggie, ay hindi masarap. Pero pag di mo ginawa, ketchup sa pansit canton, ay napakasarap. Yan, kasama uli natin si Reggie. May kinukwento ka kanina na tumutugma doon sa kwento dati ni Kahil tungkol sa pagsisimula niya na pagtitinda sa pansit canton dito. Bale, kasi yung kapatid ko, sinundan ko, kuya ko bale. Dito lang sila pumapasok sa school sa malapit, sa La Consolacion College. Yung panahon nila, nung high school sila, sumatambay sila dito. Parang inulukan nila si Kahil na magtinda ng pansit canton, parang pang merienda nila. Yung the rest is history na. So, kinausap ko rin si ate, tanda nga niya ang kapatid ko na talagang tambay nga doon talaga dito. Buti pala naulukan si Kahil naulukan si Kahil. Doon pala nagsimula ang legend. Sa pansit canton talaga mga yun. Magandang araw po. Adrian Lumbres po, anak po bunsong anak po ng may-ari ng Binas, Culawo. Dalaga pa po ang mother ko, ito na po yung business niya. Dati po, tagahugas lang po siya ng pinggan. Tapos po, nung makapag-asawa siya, yun na rin po yung ginawa niyang business. Hanggang ngayon po, yun po yung binubuhay niya sa amin. Siguro po dahil sa katagalan na rin po, kumbaga, marami na rin pong suke o nasanay na dito na rin po kumain. Ngayon po, pinaano na namin yung tindahan dahil hindi na po magkasya yung mga kumakain dito sa isang pwesto namin. Kaya ang ginawa po namin, inopen na po namin yung ibang tindahan. Yan, ate, pakilasa ko'y sikat ka na. Milyon na naging viewers mo eh. Sa mga ngayon lang makakapanood, anong meron kayo dito sa Culawo nyo? Anong mga lamang loob? Meron po kaming laman. Ito po, tumbong. Ito po, atay. Ito, mas masarap to, sir. Bahay guya. Bahay Ayan. guya, Yes, yan. sir. Yan. Meron rin po kaming adnano, chicharong bulaklak. Yung bulaklak. O, kasi sir, ang dami naghahanap niyan. Oo. Saka ito, balat. Balat po. Balat, Dalawa ang pwedeng orderin, regular saka overload. Yes, sir. Ayan. Po. Ay siya, pa-order ako ng 2 regular saka isang overload. Okay po. Yan. Ari muna ang regular muna rin. Tapos sa remix ng kalabaw saka baka, Opo. Masarap, sir. Pakangalay yung ginagawa mong yan. Oo, sir eh. Sanay na. Part of life. Part of life.
Overload. Yan ang overload. Yes, sir. Tapos ganyan regular. Yan, binabanas ng Tagalipay, Magkukulawo pa. Binalikan natin, kakatuwa naman na nag-grow yung business nila, nag-expand. Dumami lalo ang suki. Basta dyan namang marami na, na-miss ko are. Yeah, halo-halo na rin yan. May bulaklak, may bahay guya. Higop muna tayo sa pao. Quality sadya. Sausawan. Ay, hindi ka napapaibig dyan. First bite. Thank you, Lord. Wow. Parang mas malambot ngayon kaysa dati. Kasi dati yung nano ko, yung parang may ligat pa ng konti. O baka dahil bahay guya yung sa kano. Try natin yung iba. Quality sadya. Sa lasa ng sabaw, sa dami, lalo na pag-overload yung in-order mo, sa variety ng lamang loob, hindi mo makikita sa ibang gotohan. Rin naman goto rin laang na may halo laang na baka. Pero nandyan din kasi yung sense of nostalgia, saka pride ng mga taga-Tanawan na meron talaga silang kinakain na din na kulawuhan. Kaso na nag-viral sila, ay kilala na rin na ibang bayan. Ring overload, pero good for po. Isa sa mga success stories ng 2024 at deserving naman. Parang nakakapagtaka nga na took them a really long time para magkaroon talaga ng significant noise sa social media. Napansin na rin na ibang vloggers, na mga mainstream media, deserving. Yeah, kasama uli natin si Reggie. Basta talagang Tanawan, Malbar, di na ako nagtatanong. Ikaw nag-recommend sa akin dito sa Venus Culao no? Oo. Kasi kung hindi dahil mo, hindi ko malalaman to. Kaya kumbaga, ang laki rin na natulong mo para sumikat lalo itong Venus Culao. So, ayun, sulit naman kasi talaga. Kasi sabi ko, ang recommendation ko sa'yo, sabi ko, try mo daw kay Venus Culao kasi kukulangin ka sa sabaw, sa dami ng laman. Yun na nga. Kaya yun, talagang masarap. Kaya yon, sana patuloy niyo po suportahan ng mga binablog natin, lalo na mga small businesses. Kung may mga recommendation kayo ng mga small businesses na kailangan ng exposure, deserving ng exposure, let me know in the comment section, pupuntahan natin yan. Pero hindi lang ang Venus Culao ang masarap din sa Tanawan. Kung gusto niyo mapanood ang iba pa masarap, click nyo dito, sama-sama tayo doon. At magkakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa mga future food tips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.